Pinagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya akong makita ka. Masaya ako Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, it is a joy every Sunday na makita natin yung ating kapatiran. Isang linggo tayo nagtatrabaho, isang linggo kasama natin yung ating matanda. O kaya kasama natin yung kusina, buong bahay, wala tayong ginawa kundi magkudkod. So, ang linggo, pag tayo nagpupunta sa church, sabi nga, kung meron daw pinakamasayang lugar, ay dapat ay ang simbahan. Kasi maghapon tayong nakamukmok, maghapon, isang linggo na nagtatrabaho, kaya dapat pag linggo, masaya naman tayo. Amen? Glory to God. So, isang pinagpalang umaga po. Welcome, Kuya Ray. Sana hindi ito yung huli, kundi ito yung simula ng magandang buhay. Huwag mo naman biglain, baka masakda. Okay. Glory to God. Hallelujah. So, pwede po tayong tumayo tayo, umpisa natin yung ating gawain sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin po muna tayo. Alam niyo po, maraming nangyayari ngayon sa mundo. Sabi nga ni Ate Lot, tumatawag siya, lumindol daw. Sabi ko, hindi namin alam. Praise God. So, sa Pilipinas po, napakaraming kaganapan. Kaya alam ko po, alam nating lahat na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kasi yung sinasabi sa Matthew 24, nandito na lahat. Kaya wala tayong magagawa kundi tayo manalangin. At patatagin natin yung ating relasyon sa ating Panginoon dahil yun lamang ang magliligtas sa atin. Lalo tayo, lalo yung mga kapatid natin na wala dito ang pamilya at malayo. Mahirap pong malayo ang pamilya. Tama, Kuya? Praise God. May asawa at anak ka na ba? Oh, praise God. So, ang pinakamahirap malayo sa pamilya. Pero dahil ginagawa natin ito para din sa kanila, kaya isang malaking joy na tayo po may simbahang tinutuluyan at pinupuntahan. Good morning. Good morning, Ate Rosie. Glory to God. So, pwede po tayong pumikit po tayo manalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa linggong ito. Tunay nga po na napakabilis ng panahon dahil ito po'y huling linggo na ng Oktubre. Panginoon, napakabilis po. Kaya po kami nagpapasalamat at nagpapasalamat sa inyo. Sa kabila po ng mga kaganapan sa aming kapaligiran, sa amin pong mayamang bansa at sa buong mundo, Panginoon, narito po kami matatag na nakatayo at naglilingkod at umaasa sa iyo lamang po. Kaya Panginoon, salamat po ng maraming at sa bawat isang narito ngayon, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang nagtatakda ng oras at wala pong aksidente, kundi ikaw lahat ang nagtatakda sa bawat isa. Kaya sa umagang ito, kami po'y nagpupurit nagpapasalamat. Una po, salamat sa kalusugan, salamat sa kapayapaan, salamat po sa provision, salamat po sa protection na patuloy mong ibinibigay hindi lamang po sa amin, kundi kasama ng aming buong pamilya. At naniniwala po kami sa salita mo na kung ang isa sa aming sambahayan ay maligtas, ang buong sambahayan namin magkakaroon ng kaligtasan. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at alam ko po, ano man po ang dinadaanan namin, ano man po ang aming problema at kabigatan. Pagkatapos namin mag-aral ng yung banal na salita, alam ko po magkakaramdam kami ng kagaanan at katugunan sa aming mga kalagayan. Kaya Panginoon, sa umagang ito, wala po kaming gagawin kundi purihin ka, pasalamatan ka, at patuloy na gabay po ang aming hinihingi sa pagpupuri pa lamang po namin. Ang Santong Espiritu mo po ang manguna sa amin at sa mga salita mo, Panginoon, buksan mo po ang aming spiritual eyes and understanding para po maunawaan namin ang mensahe mo sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa bawat isa. Ito po ang aking panalangin sa oras na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And then sing to the Lord. Praise God. Hallelujah. Ay, number 2, opening prayer. Halika. Opening prayer.
Okay, magandang umaga sa lahat. Purihin ang Panginoon. God is good. Amen. Lahat ng mga plano natin, hindi plano ng Panginoon, di ba? Kaya lahat natin isosurrender yan. Sa lahat ng mga pinagdaanan nating linggo na to, buong linggo, dapat ibabalik din natin. Kaya sa masama man o sa mabuti. Lagi kong naalala, masama man sa mabuti, si Lord pa rin nakatala. Amen. Sa mabuti man sa masama, si Lord pa rin nakatala. Amen. So, God is good. Lord, magandang umaga po sa iyo, Panginoon. Sa mga kapatid ko, Panginoon. Lord, ipuyin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nandito na po kami sa iyong harapan, Panginoon, para makinig sa mga banal mong salita, Lord. Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin na matagumpayan namin ang imong banal na salita, Lord. Amen. Pagdasal po namin ang bansa namin sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan mo po ang aming pamilya sa Pilipinas. Alam namin, Panginoon, ikaw ang naghawak sa bawat isa sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng lakas, Lord, dahil ang aming pamilya na sa Pilipinas, Panginoon. Lord, ipagdasal po namin sa iyo ang aming pastura, Panginoon. Ingatan mo po siya, Panginoon. Maraming mga salita na masama galing sa
mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, ikaw na po ang umipo sa bawat isa sa amin, mga kapatiran na wala dito sa amin, Panginoon. Kung nasaan na sila ngayon, Panginoon, ikaw na po ang magbalik dito sa kanila, Panginoon, sa tahanan mo, Lord. Lord, bigyan mo kami ng lakas sa trabaho namin sa araw-araw, Panginoon. Yes. Ikaw na po ang magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, dahil doon kami kumukuha sa ng aming mga kailangan sa aming pamilya, Panginoon. Lord, ibabalik po namin sa iyo ang pagpupuri in Jesus' name. Amen. Praise Jesus. Every word that comes from your mouth is a prayer. So, I'm going to give the presence to God. Jesus. The word of Jesus is a powerful word. Amen. Just wanna see the name of for every heart and every mind. I know there is peace in your presence. I see Jesus. I just want to sing the name of Jesus. And I can start to pray. There is hope and there is freedom. I see Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. You set free. There is hope. Shine through the shadow. You are light just wanna sing the name of Jesus. For fear no anxiety. To every soul that comes to my depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. There is no hope. Shine through the shadow. Your light of Jesus around the mountain. Jesus in the world. Jesus over every enemy. Jesus for my family. I speak the whole name of Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the Your light
sing my Lord Jesus. I just want to sing the name of Jesus. Oh, my heart and every love. Yes, I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to sing the name of Jesus. Over every heart and every one. Your name is great. I know there is a presence. I speak Jesus. Your name is power. Our name is your name is healing. Your name is there is no one like you, the shadow. For your name is healing. Your name is there is no hope, shine through the shadow, for you are mighty, O Lord. Yes, Lord. You are Your name is mighty. powerful. Yes, O Lord. You are our Your name is healing. you are our Your name is God. healing, O God. Yes, Jesus. You deserve to be Worship, O Lord. Amen. You're so powerful. Yes, Jesus. Yes, oh. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. 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 No other name. Oh, Jesus. There's no other name. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for you. Amen. Lord, we are living water. Jesus. You Yes. are living water. You are our God, living. Yes, Jesus. Mom. Yes. Ay, buyan ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Mag-isag na ang ating pagkulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Tulad ng pagsilag ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Nakahira ka, O Diyos, sa katawan natin. Magmula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magpunang mataasa hanggang langit. Maging hanggang wakas itong buhay.
Ako Diyos ay ating uumibig. Sa buong mundo'y aking awitin. Sa bilang niyo ang hanggan. Pag-ibig ko'y walang pinakaulog sa habang panahon. Katapalan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinakita kung may malay naroon. Naluya ng pag-asa kung kailan ay tinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Ating Panginoon, nagsalamat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilang ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko ng namin, nagkakatan niya'y aking pinakaulog sa pagdamang tunay. Magmula pa sa ulat ng aming lahi. Mundo'y magunaw na naasahan ng lagi. Maging hanggang wakas itong buhay. Pinakaulog sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinakita kung may malay naroon. Naluya ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Yes, Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Masarap magpuri sa Panginoon. Amen. Salamat sa bawat isa na narito ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. You are blessed. Glory to God. Hallelujah. So, ngayong umaga po, masaya po tayo na nagkita-kita na naman po tayo sa kabila po ng mga ginagawa nating kabisihan. Narito pa rin po tayo para magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ginawa niya sa bawat isa. Amen? Kaya ngayong umaga po, nung pong nakaraan, ang pinag-aralan po natin ay faith pa rin po. Sabi nga po sa Hebrews 11:6, hindi daw po nalulugod ang Diyos kung wala tayong pananampalataya. At sa lahat pong tumanggap sa ating Panginoon, yun lamang po ang may kaligtasan. Sabi nga po,
ipinadala ng Panginoon, sabi sa John 3:16, ano po yung sabi? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po, ito nga po yung sinasabi natin na napaka-pinagpala ng bawat isa. Dahil lahat pong nakakilala sa Panginoon at tumanggap ng tunay. Naalala ko po yung pinag-uusapang tunay, if you are sincere. Sino pong nakapanood nung pinost na Ate Lot sa TLGC Caserta? Wala, ha? Sino yung nanood nung yung pulis? Di ba? Pag pinanood niyo po yun, makikita niyo po, may tinanong po doon, yung bang kaligtasan ay nawawala? Pagka kayo po ang tinanong, yung bang kaligtasan nyo nawawala pa? Hindi nawawala kaligtasan. Wow, ang galing nila. Kasi po, ang sabi po nila, nawawala daw po yung kaligtasan. Actually, yung pong sinabing nawawala ang kaligtasan niya, hindi naman na talaga tunay niyang tinanggap ang Panginoon, kaya wala siyang kaligtasan. Amen! Kaya nga po sabi, yun lamang mga tunay na tumanggap sa Panginoon ang may kaligtasan at kahit kailan ay hindi nababawi. Sabi po doon sa John 14, sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ang sino mang nasa kamay ko ay di na maaagaw ng kahit sino. Kaya nga sinabi sa Romans 8:38, kung hindi ako nagkakamali, wala daw makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Sabi doon, ang kamatayan ba, ang tagutom o paghihirap, walang anumang, walang sino man at anumang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. So, glory to God. Nung pong nakaraan, pinag-aralan po natin yung buhay noong Tsunamita. Naalala niyo po? Yung babaeng punong-puno ng grasya, punong-puno ng pagpapala. Dahil siya'y punong-puno ng pagpapala, hindi niya makontain, kaya ibinahagi niya sa kanyang kapwa. Ganyan po ba kayo? Punong-puno rin kayo ng pagpapala? Kaya nga tayo narito sa church, punong-puno tayo ng pagpapala. Amen! So, dahil po doon sa kanyang pananampalataya at magiging Kristiyano, sabi nga, kilalanin niya ang Diyos niya, kaya kahit anong mangyaring problema at kabigatan, hindi siya natitinag. Amen? Kaya nung tinanong siya, kahit patay yung anak niya, ang sabi niya, ayos lang. Mabuti naman. Praise God. Dahil naniniwala siya, nang binigay ng Panginoon kahit kailan ay hindi binabawi. So, ngayon po, magpatuloy po tayo at Leslie. Ano ba yung topic natin ngayon? The graciousness and compassion. Gracious and compassionate God. Alam ko po, ito pa pinag-aralan na natin ng ilang beses, pero gusto ko pong aralin natin ito na ang title po natin is Gracious. Ano po ba yung gracious? Mayamang grasya. Kaya nga gracious is sobrang grasya. And compassionate, sobrang kahabagan. Sobrang kahabagan ng ating Panginoon. Sabi diyan, sobrang grasya at kahabagan ng Diyos sa bawat isa. So, gusto ko pang kunin natin yung ating Bible text yung po sa buhay ni Jonas, chapter 4, verse 2. Sabi po ng New Living Translation. Nanalangin po si Jonas. He prayed to the Lord. Is it this what I said? It is not this what I said. Lord, when I was still at home, that is what I tried to forestall by fleeing to Tarsus. I know that you are, lakas nyo, a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. So, sino daw po si God? Punong-puno ng grasya, punong-puno ng awa, mabagal magalit, at punong-puno ng pag-ibig, at nakahandang magpatawad at hindi handang parusahan ang kanyang mga
Hinirang. Hinirang ba kayo ng Diyos? Glory to God. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Alam mo, kuya, kaya ka narito ngayong umaga, pinili ka ng Diyos. Hello! Praise God. Hallelujah. So, sige po, aralin po natin, ano po bang meaning ng gracious? Sabi po, the term gracious is derived from the Hebrew word hen, which translate to favor or grace. Alam niyo po, di ba ang meaning ng grace? Unmerited favor. Nung tinanggap mo si Kristo, tumanggap ka ng grasya kahit hindi ka karapat dapat. So sabi po, favor or grace, which translates to favor or grace, and the Greek word charis, which also connotes grace, kindness, and goodwill. In a biblical context, being gracious means exhibiting kindness, mercy, and compassion, reflecting the nature of God. Yung pong compassionate at saka gracious, yan po yung nature ng ating Panginoon. Yan po yung kanyang katangian bilang Diyos. Sabi po, throughout the Bible, God is frequently described as gracious. One of the most prominent verses that illustrate this is Exodus 34:6, which states, ito po yung sinasabi ng Exodus 34:6, The Lord God, merciful and gracious, is slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Alam niyo po, di ba may awit? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning, Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kuya, dito kami dito. Masaya kami. Hello. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sabi po, this verse highlights not only God's grace, but also His patience and His steadfast love, underscoring the meaning of the word gracious in the Bible as an attribute of divine character. At tayo pong lahat, meron po tayong divine character nung tinanggap natin ang ating Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay merong katangiang bilang isang gracious person. Hello! Amen! Glory to God. So, compassionate. Ano ba ibig sabihin ng compassionate? Dalawa lang po yung pag-aaralan natin. Gracious and compassionate. Sabi po, the word compassionate is derived from the Latin compassion, which means to suffer with. In the Bible, it refers to a deep empathy and concern for the suffering of others, coupled with a desire to alleviate. Alam niyo, ibig sabihin ng alleviate? Para alisin. To alleviate that suffering. This quality is often associated with God's nature and is seen as a call for His followers to exhibit the same attitude. Kaya po, nung tinawag po tayo ng Panginoon, sabi po, it refers to a deep empathy and concern for the suffering of others. Kasi tayo, kaya nga ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinag-uusapan po namin yung kagabi, yung paulit-ulit. Kasi yung iba hindi naniniwala na sila ay pinatawad na ng Panginoon at they are free from sin. Kasi nung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung righteousness. Kaya ikaw ay free ka na, hindi ka na itinuturing na makasalanan. Nung tinanggap mo si Kristo, naging righteous ka na sa harapan ng Diyos. Glory to God. Inom muna akong tubig nga, sorry. Bakit po? Kaya nga ang Diyos, kaya nga namatay siya at siya lamang ang namatay para sa ating lahat. Sabi ng iba, kailangan humingi ng tawad araw-araw. Eh di humingi ka ng tawad kung gusto mo. Hindi ba mas maganda magpasalamat ka na lang dahil pinatawad ka na? Kasi sabi ng iba, hindi pa. Eh nung ang tinanggap mo si Kristo, naging righteous ka na sa harapan ng Diyos eh. So ang hindi, kaya nga ang tunay na kaligtasan at tunay na tumanggap sa ating Panginoon, hindi na siya parurusahan.
Di ba? Sabi dun sa Romans 8:1. Sabi, hindi na mapaparusahan ang nakipag-isa na kay Kristo. Isipin niyo kung tuwing kayo magkakasala, ipapako si Kristo sa krus. Sabi nga, di naubos na lahat yung kahoy sa Pilipinas, kapapako. Araw-araw nagkakasala ka di ba? Di ba? Sabi po, at ito po ang katangian ng Diyos nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay alisin sa kasalanan, sakit at karamdaman. Glory to God. Bakit po tayo may sakit at karamdaman? Kasi tayo rin po ang may gawa. Amen? Glory to God. Sabi po sa Tagalog, kaya pangalan ito? Si Jonas po ay nanalangin. Sabi po niya, "Oh Yahweh, hindi ba bago pa ako nagpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo. At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis. Alam kong kayo ay Diyos na Hindi madaling magalit at magastos ang ibig. Alam mo kung lagi ang nakakaawa. Ganyan ba kayo? Taglay niyo ba ang katangian ng Diyos? Praise God. Yan po yung story pa. Sino po ba si Jonas? Si Jonas po ay isang minor prophet. Sa Bible po may tinatawag na major prophet at minor prophet. So si Jonas po ay kabilang sa 12 minor prophets. So sino po ba si Jonas? Si Jonas po ay isang lingkod ng Diyos na sinubukan niya na suwayin ang Panginoon. So, diyan po makikita natin sa istorya ni Jonas kung gaano ka-gracious at ka-compassionate ang Panginoon sa kabila ng lahat ng pagsuway natin, sa kabila ng tayo hindi mabuti. Ang Diyos ay mabuti pa rin. Amen? Kaya nga po tayo sa gitna ng lahat ng pag-uulang natin, di ba? Sa loob ng maraming taon nating narito sa mundo, marami tayong pagkukulang, pero ang Diyos kahit minsan ay hindi nagkulang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa kabilang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pangan. Pasensya na kayo, piling ko lang kumanta ngayon Glory to God. Hallelujah. Praise God. So, ito po yung story ni Jonas. Katulad po na sinabi ko, siya po ay isang lingkod ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon for so long. Kilala niya po ang Diyos na pinaglilingkuran niya. At kilala rin siya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sabi nga, yan po yung ating identity. We are the child of God. At nung nakilala niya yung Diyos niya, tingnan niyo kung paano siya makipag-usap. And gusto ko pong sabihin sa bawat isa, dapat ganito ang relasyon natin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos yung natural ka. Ang gusto ng Diyos yung kung sino ka. Ang gusto ng Diyos, ikaw ay tapat at honest sa Kanya. Okay? So, ito po. Disobedience. Ang number 1 na nangyari dyan ay pagsuway. Tingnan niyo po disobedience. Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa akin kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero, tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpagsiyang pumunta sa Tarsis. Pumunta siya sa Joppa at nakakita siya raw ng barkong paalis papuntang Tarsis. Kaya nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante at ng iba pang mga pasahero upang tumakas sa Panginoon. Wow! Tumakas siya sa Panginoon Nakakatuwa, kala niya makakatakas siya. Di ba? Praise God. Hallelujah! So ano po yung makikita ninyo? Inuutosan siya, parang katulad natin, di ba? Sabihin, magsimba ka, pumunta ka sa church sa linggo. Hindi muna, magtatrabaho muna ako. Uunahin ko muna yun.
Diba? Parang sabi nga, meron na tayong binigay na 6 na araw. Yung isang araw na ibibigay para sa Panginoon, hindi pa natin maibigay. Simple, di ba? Ang tanong, nagtatrabaho ka ba hanggang linggo, sobrang pera mo? Di ba, mas kulang. Bakit? Mainit pa ang ulo mo. Bakit? Pagod ka. Tama. Ba't ko po nasasabi to? Mas matanda ako sa inyo, dinaanan ko lahat yan. Amen! Glory to God. Hallelujah! So, dahil siya ay sumuhay sa Panginoon, unawain natin maigi. Dahil siya ay sumuhay sa Panginoon, syempre, katulad nga ng sinasabi natin, nung tinanggap natin ng Panginoon yung ating espiritu, binago na yung espiritu natin, espiritu na ni Kristo, kaya tayo ay may righteous na sa harapan ng Panginoon. Pero, kapag tayo nagkasala dito sa mundo, magbabayad tayo. May consequences yung lahat ng ginagawa natin. Tama, mali? Tama, di ba? Praise God. Hallelujah. So, ano po ng consequences ng disobedience niya? Nang nasa lahat na sila, nagpadala ang Panginoon ng napalakas at halos mamasok ng barko. Kaya natakot ang mga tripulante ng bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Look at them. Kanilang Diyos. Maliit ang Diyos nila, di ba? Hello? Sino po yung Diyos nila? Yung pong mga maliliit na santong nakatayo sa isang kwarto. Tama? Kasi ang Diyos natin malaki. Hindi maliit na Diyos. Hello? Kaya sabi dyan, sa kanilang Diyos na maliit, itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Tingnan niyo si Jonas kung anong ginawa niya. Si Jonas naman ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya at nakatulog ng mahimbing pagsantulog. Parang wala lang. Pinuntahan siya ng kapitan ng matulog sa ganitong kalagayan. Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin at iligtas niya tayo sa kamatayan. So, binabagyo sila sa gitna ng dagat. Naniniwala ba kayo kahit ano kayang gawin ng Panginoon? Yes. Diba? He is a God of miracle. Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. Walang mahirap, lahat ay madali, di ba? So, kaya po sinabi ko, una, ang consequences ng kanyang nangyari, nagkaroon ng consequences ang kanyang ginawa. Sa pagsuway niya, may nangyaring hindi maganda. So, sa buhay po natin ganyan. Minsan, isinisisi natin sa Diyos, pero ang totoo, pag humarap tayo sa salamin, tayo may kagagawan, di ba? Glory to God. Hallelujah! So, kaya sinabi ko dyan, God knows every details of our lives. Naniniwala ba kayo nang tinanggap niyo si Kristo? Lahat ng detalye ng buhay mo, alam niya. Hello? Alam niya kung nalulungkot ka, alam niya kung umiiyak ka, alam niya kung anong mabuti sa iyo, at alam niya kung ano yung dapat sa iyo. Amen? So, ito po ang sumunod. Sabi ko sa Hebrews 4:12-13, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Amen? Kaya nga po sabi dito, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos, kasi po, ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Kaya nga sabi ko, kung anong trato mo sa Diyos, yun, sa salita ng Diyos, yun din ang trato mo sa Diyos. Kaya mahalaga po na maunawaan natin yan. Kaya sabi ko sa Tagalog, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talib. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Kaya po wala tayong maililihim. Kaya ang gusto, sabi ko nga, ang gusto ng Diyos, honest and you are open to
your God. So sabi po, nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa Kanya tayo mananagot. Sige, tingnan po natin yung nangyari kay Jonas. Jonas chapter 1 verse 7 to 14. Nag-usap po sa mga tripulante, magpalabunutan na lang tayo upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Aksidente ba yon? Hindi. Totoo, si Lord ang gumawa. So kaya kinausap nila siya. Gusto namin malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano yung hanap buhay at kung saan ka nanggaling. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Sumagot si Jonas. Ano sabi niya? Ako ay at tingnan niyo kung anong pansinin niyo po. Ako ay Hebreo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at lang. Maliit ba ang Diyos natin? Amen. So ang Diyos natin at Diyos ni Jonas ay iisa. Kaya nga sabi, Hebreo siya at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante dahil sinabi sa kanila ni Jonas na tumakas siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong ginawa mo? Ano po yung mapapansin nyo? Kahit hindi sila mga Kristiyano at mananampalataya, natakot sila sa ginawa ni Jonas. Sipin mo, tumakas ka sa Diyos, di ba? So, verse 11. At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagi sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin ito. Hindi nila sinunod si Jonas. Sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan. Pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Kaya tumawag sila sa Panginoon. Tinan mo, malaki na yung ano nila ha. Sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag nyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po nyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero, alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Minsan maigi pa yung mga hindi Kristiyano no? Nakakaunawa at nakakaintindi. Di ba sabi? Natatakot sila. Di ba? Dahil hindi pa naman nila napapatunayan. So, hindi sila judgmental, di ba? Minsan tayo pa ngayon judgmental Hello? Yes. Hindi sila judgmental. Glory to God. So, bakit ko po sinabi dyan? Una, may consequences yung lahat ng ginagawa mo. Pangalawa, wala kang may tatago sa Diyos. Pangatlo, God's calling is eternal. Tandaan po natin yan. Hindi tayo makatatakbo sa calling ng Panginoon. Kaya kung sinasabi mong may calling ka at ikaw ang nagtakda at ikaw ang nagtatag, why are you running with your calling? Hindi ba dapat lumapit ka sa Diyos? Bakit tumatakbo ka? Dapat harapin mo kung ano yung calling mo. So, sabi po sa Romans 11:29, for God's gifts and His call can never be withdrawn. So, kung tinawag kang magpaawit, dapat tayuan mo kung ano yung calling mo. Amen. Alam niyo po ba lahat tayo may calling? Amen. Kaya nga tayo nasa church, meron tayong parte na dapat gawin. Di ba kaya nga sabi natin, kapag yung isa ay wala, di ba narulungkot tayo? Ay, wala nga pala si Ate Leti, no? Glory to God. Hallelujah.
Sabi po sa Tagalog, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at kaya nung pinagpala ka, hindi nababawiin ng Diyos yan. Kaya lang, ayaw mong maniwala, kaya hindi mo matanggap yung pagpapala mo. Di ba? Dapat pag sinabi sa iyo, hoy, may magandang trabaho ko na, ang sagot mo agad, Amen. Thank you, Lord. Tama? Hello? Dapat kuya, ganyan. Glory to God. So, sabi po ni Jonas sa 1:15-17, kaya binuhat nila si Jonas, wala silang magawa di ba? So, kaya binuhat nila si Jonas at binihagi sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng malaking paggalang ng mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. So, ano po yung naging effect? Na born again yung mga nasa bangka. Di ba? May good effect. Minsan kasi kala natin parang puro pangit lang Hindi po totoo. Sabi nga ni Ate Dina, dapat siya magtatrabaho. Pero isasama pala niya si Kuya dito, di ba? So may magandang effect. Praise God. Hallelujah. Kasi ang Diyos po nagpaplano ng buhay natin, hindi po tayo. Glory to God. So ano po nangyari? Sabi nga, samantala nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin. Lunukin nga di ba? Hindi lulunin. Lunukin. Lunukin si Jonas. 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Tayo kaya yung ganun, no? Ang baho dun sa loob ng isda, di ba? Alam niyo ba yung ibig sabihin yan? Yung parang napunta ka sa kulungan. Alam niyo po yung nakakulong ka sa galit. Hello? Yung iba nga hindi lang 3 araw nakakulong sa kanyang galit at puot di ba? Yung iba taon ang bilang. Hindi sila makalaya. Nakakulong sila. Hindi lamang po kulungan ng isda yan, kundi sa ating spiritual significance, yung galit na galit ka sa kapwa mo, nanggigigil ka, wala namang ginagawa sa iyo, di ba? Naranasan niyo po ba yan? Hindi, parang nakakatawa nga para bang you are the apple of their eyes. Parang lagi na lang ikaw ang kanilang target. Hello? Kaya alam niyo po, simula po nang kayo ay tinanggap niyo si Kristo at may totoong Kristo kayo sa puso, target po kayo lagi ng kaaway. Hello? Totoo ba yan? Naniniwala ka ba kuya dyan? Kasi parang palagi ka nilang pinag-iinitan. Parang lagi silang tuwa-tuwa sa iyo. Parang gusto-gusto ka nilang tirisin. Hello? Alam niyo po yan, nung una hindi ko yan maintindihan. Pero nung naintindihan ko yan, humingiti na lang ako. Glory to God. Ha? Oh, tama. Di ba? Kasi parang hindi sila, alam niyo ba yon yung nakikita kang meron kang helo sa ulo, di ba sila gigil na gigil sa iyo dahil hindi sila, kaya nga, di ba kung hindi siya magagalit sa iyo, kakampi mo sila, di ba sabi? O kaya nga, tama si Kuya. So kaya nga sabi dito, tingnan niyo po, God is faithful to His. Ito po yung tandaan niyo, kung ano yung pinangako ng Diyos, ang Diyos ay tapat. Kahit kailan, hindi siya nagbabago. Okay. Ano pong ginawa ni Jonas? He prayed in the middle of his trial. Kayo ba ganyan? Sa gitna ng trial nyo, nagpe-pray kayo? O tumatawag kayo sa inyong mga kumare para i-chismis kayo? Hello? Kaya ito na yan nangyayari. Dahil kakukwenta mo sa kumare mo at sa kaibigan mo, akala mo yung kaibigan mo, naging headline ka tuloy sa baryo, di ba? Samantalang sa halip na ikaw ay sa Diyos ka, manalangin at humingi ng tulong, Diyos ko, di ba? Alam niyo po, marami na po tayong dinaanan. Akad nung una nga, sabi ko, kala ko dito sa Caserta, hindi chismosa ang mga tao. Hello? Yung pala, number 1 din chismosa ang mga tao dito. Sabi ko nga nung araw, meron ako nakausap dun kay John pa yun Nagpiprint ako ng mga topic natin dito na ipamimigay ko.
Sabi ko, sister, pwede ba pumunta ka sa amin sa TLGC? Meron kaming service. Alin? Yung samahan yung grupo na mga chismosa na kasama ni hindi ko sasabihin ng pangalan, nanuknukan ng chismosa. Nagulat ako nung narinig ko yung pangalan kung sino sinasabi yung nuknukan ng chismosa. Ha? Talaga? Nagulat ako. Sabi ko, ay hindi. Kung noon ay tinichismis nila, buhay ng may buhay. Ngayon, si Lord na tinichismis namin. Sabi ko, glory to God. Alam ko, wala na dito chismosa Hello! Praise God. Ang tinichismis natin, yung pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Glory to God. So, sabi po ni Jonas, nung maramdaman niya, nung maramdaman kong malalagot na ang aking hininga. Tingnan niyo kung paano siya manalangin, Naalala ko kayo, Yahweh, ako'y nanalangin. At mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi naging tapat sa inyo. Ngunit, aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking pangako. Tandaan niyo yan, Mamaya may makikita pa ulit kayo. Sabi niya, Yahweh, na aking tagapagligtas. Nasa tiyan pa siya ng pero kilalang kilala na ang Diyos niya na hindi siya pababayaan. Nang hindi niya napupulpil kung ano ang kanyang misyon na ipinagagawa. Hello? Kaya tayo po, kahit anong gawin natin, hanggang hindi natatapos ang misyon natin, hindi tayo kukunin ni Lord. Hello? At kung gusto niyo madali ang pagpapalang gusto ni Lord sa buhay niyo, sumunod tayo sa kalooban niya. Amen? Glory to God. So sabi po niya, Yahweh, na aking tagapagligtas. Verse 10, pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. Imaginin mo, 3 araw at 3 gabi siya sa tiyan ng isda. Tapos bigla siyang iniluwa. Wow! Nakakatuwa. Di ba sa atin marami ang ganyan? Mahabang panahong nakakulong sa chismis, sa galit, sa inis. Pero nung tinanggap niya si Kristo, pinalaya na siya at nabago ang kanyang buhay. Tama ba, Ate Nora? Sabi naman, Nora, ako na naman nakita ni Pastora. Hindi, paborito lang kita. Hello! Glory to God. Hindi, joke lang. So, kaya sabi ko po dyan, God's graciousness, patience, and steadfast love. So, binigyan siya ng pagkakataong muli, di ba? So, ano nangyari? Si Jonas ay iniluwa. Siyempre, naligo siya, naglinis siya, nagbihis siya. Isipin nyo, madumi siya, punong-puno siya ng burak. Di ba? May laway pa ng isda. Ang lansa, di ba? So, bigla siya, nakakatuwa, no? Nilunod siya di ba? So, sabi po doon sa Jonas 3, chapter 3, verse 1 to 10. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninibe, ang malaking lungsod. Alam niyo po ba kung bakit tayo pumunta si Jonas sa Ninibe? Galit na galit po siya sa mga Ninevites kasi kaaway yon ng bayan Israel. Kasi doon po masasama ang mga tao. Ang ginagawa nilang handog mga bata, pinapatay nila at sobra silang masasama. Kaya galit na galit si Jonas. Kaya ayaw niyang tulungan. Kaya nga sabi niya, muli nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, nangako siya, tutuparin ko na ang aking pangako. Sabi ni Jonas. So, pumunta ka agad sa Ninibe, ang malaking lungsod, at sabihin ko sa mga taga roon na ipinasasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninibe ayon sa sinabi ng Panginoon, malaking lungsod ang Ninibe, aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Biro mo, lakad lang sila no? Pumasok si Jonas sa Ninibe, pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lang ang natitira at wawasakin na ang Ninibe. Nakakatuwa, no? Buti sila may notice.
Ngayon, wala nang ganyan. Pagbalik ng Panginoon, walang notice. Di ba? So, naniwala ang mga taga sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panluksa at nagayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo sila mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa, at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninive na nagsasabi ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sino mang kakain at iinom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing, magsuot kayo ng lahat ng damit na panluksa, pati ng inyong mga hayop. At taintim na manalangin sa Diyos, talikdan niyo ang masasamang pamumuhay at pagmamalupit. Tingnan niyo po, masasama sila at malulupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na tayo lipunin. So, pag tingnan niyo po, tinanggap ba dyan ni Jonas na ako? Hindi ba sabi? Pinasasabi ng Diyos. Kasi minsan po ganyan ang tingin ng mga tao doon sa mga lingkod ng Diyos. Kala nila sila ang may kapangyarihan. Tama? Kaya po, tingnan niyo si Jonas. Siya ay mabait na lingkod, bagamat siya ay sumuway. Di ba? So sabi po, nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na nililipol ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. So kaya nga po sinabi ni Jonas, God is gracious and compassionate. So ano pong ginawa ni Jonas? Tingnan niyo kung anong klaseng tao si Jonas. Basahin niyo. Sumama? Mamang loob ni Jonas dahil sa pagpatawa ng Panginoon sa Ninive. At galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon ang siya ay manalangin. O Panginoon, talagang hindi niya ako nagkamali nang sabihin ko noon pa ako sa aming lugar. Hawaan mo ang mga taga-Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na makapaging kang Diyos at mapagmamalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago nag-iisip na hindi na magpadala ng karusa. Ano sabi ni Jonas? Yan ang dahilan. Bakit umakas ako papuntang Tarsis? Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, may karapatan ka. Galit sa ginawa sa Ninive. Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan ko. Gumawa siya ng magsisilungan at sumilong doon habang hinihintay. Okay, doon muna tayo. So, paano siya makipag-usap sa Diyos niya? Hindi ba? Pag tinignan mo, meron siyang intimate relationship. Hello? Napansin niyo yun? Hindi ba? Sabi niya, alam kong ikaw ay Diyos na mahabagin, ikaw ay Diyos na ganito, Diyos na maawain at mapagpatawad. Kaya nga ako tumakas, ayoko silang patawarin mo sila. Di ba sabi? Sabi ng Panginoon, may karapatan ka pang magalit. Di ba? Alam niyo po, yan po yung sinasabi ko, if you have a good relationship, hindi ba parang magkaibigan tayo? Lahat ng gusto mo sabihin, nasasabi mo? Ang gusto ng Diyos, ganyan tayo, kabokal sa Kanya. Hello? Di ba? Open tayo. Kaya nga pag pinag-aralan mo si Jesus na nagpapagaling, siya ba nagsalita na kung ano nung magagandang flowery words? Di ba hindi? Kung ano lang yung gusto mong gawin, sabi niya, gumaling ka ayon sa pananampalataya mo. Di ba? Kasi kaya, minsan kasi yung iba, nananalangin, napakarami sinasabi. Parang di ba? Hindi po kailangan sa Diyos yun. Ang gusto ni Lord, sabihin mo sa Kanya ng diretso kung ano ang gusto mo at kung ano ang nararamdaman mo. Hello? Kaya nga sinabi, ang relasyon natin sa Diyos parang tayong mag-asawa. Tama? Hindi ba? Lahat ng problema mo nasasabi mo sa asawa mo. Sabagay, depende rin.
Di ba? Pero sa Diyos, pwede mong sabihin ang lahat ng problema mo. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, lumabas si Jonah sa lusod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lusod. Pero nainitan pa rin si Jonas. Kaya, tingnan niyo ang ginawa ni Lord. Pinagawa ng Panginoon sa basta upang maliliman siya. Wow. Labis naman yung ginagalang iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, sinakain tayo ng Diyos sa uod, ang alamang iyon ang nalanta. Okay, hanggang doon muna tayo. Tingnan niyo po. Minsan ang paraan ng Diyos, hindi ordinaryong paraan. Ang paraan ng Diyos ay kakaiba. Di ba kaya nga minsan tayo, isipin mo, mahalin mo ang kaaway mo. Di ba puro mga kabaligtaran ang pinagagawa ni Lord sa atin? Di ba sabi, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Di ba? Tingnan mo, imaginein mo, nagpatubo ang Panginoon ng isang malaking puno. Di ba? Tapos kinabukasan, pinakain ng Panginoon sa isang uod. Si Jonas, binalon sa isda. Ordinary ba yun? Nakikita niyo po yung buhay natin. Di ba tayo ang buhay natin? Hindi ko kasi kayo alam eh. Kasi ako simpleng tao, simple ang kaligayahan ko. Yung dinala kayo rito sa Italy, hindi ba miracle yun? Hindi ba sa dami lang gusto pumunta rito, di nga sila makapunta kahit ang dami nilang pera eh, di ba? Samantalang pagkakalooban ng Diyos, walang maraming cheche-bureche pag si Lord ang gumawa. Tama? Di ba? So, tingnan niyo po kung ano nangyari. Si Jonas, pinapanood kung anong gagawin ni Lord. Di ba? Galit na galit siya. Tapos nagtago siya. Naglagay siya ng pandong. Pero, naiinitin pa rin siya. Kaya ang ginawa ni Lord, nagpatubo ng puno para siya maliliman. So, ano pa rin ang iniisip ng Diyos? Yung pa rin kabutihan mo, di ba? Sa kabila ng kanyang pagsuway, sa kabila ng ating mga pagsuway, ang Diyos hindi nagsasawa. Kaya masabi, God is patient, God is faithful, di ba? Yung kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Sabi nga, wala kang gagawin para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at wala ka rin gagawin para madagdagan because the love of God is perfect. Kompleto, perfecto. Hallelujah. So sabi po, pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang yon at nalanta. Tingnan nyo, gaano kaya kalaki yung uod? Ano? Isipin mo kasi laki siguro din ng isda. Doon nakain eh, di ba? So, tingnan nyo kung ano nangyari. Sabi niya, pag sikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Siguro kalbo yan, ano? Ay kasi sobrang init sa ulo eh, di ba? Nais niyang mamatay na lang. Kaya sinabi niya, mas mabuti pa mamatay ako kaysa mabuhay. Tingnan niyo, sabi ni Lord sa kanya, sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Di ba? So ano yung relasyon nila? Di ba? Parang magkaibigan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaibigan, di ba may awit tayo? Ano yung inaawit natin na may friend? You are my friend, di ba? Kasi kung magkaibigan kayo, nasasabi mo lahat ang gusto mo. At ang gusto ng Diyos, ganyan ang relasyon natin sa Kanya. So kaya nga sabi niya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, mayroon akong karapatang magalit. Kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka sa mga halamang yun at tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. So, mayroong reason ng Panginoon kung bakit niya ginawa iyon. Kaya po tayo, in life, sa buhay natin, may dahilan ng Diyos kung bakit tayo dinadala sa mahirap pakisamahan. Dinadala tayo doon sa mga taong gusto tayong sakalin.
may dinadara tayo doon sa mga taong parang sobrang hirap pakisamahan. Pero may itinuturo pala ang Diyos sa atin. Amen? Katulad ni Jonas, kasi siya galit na galit, di ba? Sabi nga ni Lord, kung ikaw nga, wala ka namang kahirap-hirap, nanghihinayang ka eh. Ako pa kaya, di ba? Kaya sabi niya, ako pa kaya ang hindi mahinayang sa malaking lungsod ng Ninive ni may mahigit na 120,000 na tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan. Hello, alam niyo po, merong ano yan eh. At marami ring mga, ating gusto ipakita ng konti, at marami ding mga hayop. Tapos na, nakita nyo na yung conclusion niya. Okay. Praise God. Alam niyo kung bakit pwede ko naman yung paikliin. Pero, ginawa kong maikli lang naman yung kwento. At least, makita nyo yung buo. Di ba? Doon ba sa nakita nyo sa buhay ni Jonas, meron ba kayong nakitang relation doon sa buhay ninyo? Hello? Meron bang significant doon na may connection sa ating mga pamumuhay? Marami, di ba? So kaya sabi ng Panginoon, ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive na may mahigit na 120,000 na tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ding mga hayop. Isipin mo, natapos na yun ng tatlong araw nilakad, di ba? Biro mo, naniwala sa Panginoon yung buong nakakilala sa Panginoon, di ba? Alam niyo po, tayo po, kaya po tayo na dito sa Caserta, hindi para umupo, sabi nga ni Bishop, naalala ko yung turo ni Bishop kanina, para hindi umupo, umupo, sabi niya, kaunting kanta, di ba? Mamaya offering, maya-maya uuwihin na, di ba? May katagalan niya, natutuwa ako pag kinakanta niya yun eh. Sabi, marami pong namatay na hindi nagawa yung kanyang ministry. Bakit? Kasi, gusto niya kasi yung kanyang comfortable life ay ayaw niyang baguhin. Hello? Amen! Parang ganito po, kung gusto mo ng malusog na kalusugan at malusog na katawan, mag-exercise ka. Hello? Ito po yung aking patunay. Ang patunay ko po, simula nung ako'y nag-jogging, naging healthy ako. Sabi ni Ate Rod, naku, Pastora, dapat mga 2 araw pa, 3 araw. Hindi po totoo. Pag araw-araw kang tumatakbo, gumagaan ang katawan mo, lumuluwag ang lahat sa katawan mo. Diba? Pati yung heart mo, kasi kailangan ko yan eh. Diba dati pag ako nagsasalita ng mahaba, kinakapos ako. Ngayon kahit dire-diretso, hindi na ako kinakapos. So, praise God. Tapos, hindi ko alam na nagbago pala ng oras kanina umaga. Sabi ko ba, teka muna, bakit kaya ang dilim pa? Yung pala, inatras yung oras, di ba? So, 6:00 pa lang, tapos na ako mag-jogging. Kaya pa nagtataka ko, ako lang ang tao doon eh. Tapos tinitingnan ko yung oras ko. Ay, kasi doon ako nakatingin sa relos ko sa bahay eh. Hindi ko tinginan yung aking telepono. So, praise God. Did you learn something? May natutunan kayo sa story ni Jonas? Alam nyo, every time na aaralin natin ang salita ng Diyos, diyan po natin makikita yung grasya. Nakita niyo po yung grasya? Nasa Old Testament tayo, pero grasya pa rin ang makikita natin. Amen? Kaya po pagka tayo po ay naniniwala sa grasya, kahit balikan natin ang Old Testament, ang makikita pa rin natin ay grasya ng Panginoon. Kasi hindi mo na siya babasahin katulad ng kautusan. Kundi babasahin mo siya katulad ng grasya, because we are under the grace of our Lord Jesus Christ. Panoorin nyo yung mga nasa TLGC Caserta. Nasayang naman yung pinost ni Ate Lot. Ate Lot, meron akong papakita ng isang post, ipakita natin sa screen. Kaya ni Kisli yun eh. Yung tungkol sa, yung binabawi. Oh, yung old. Sige. Okay, gusto nating tapusin. A conclusion.
Ate Kisli, pakitaas. Sabi, ang conclusion ko po, natitya kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. So, yung lahat ng tinanggap natin sa Panginoon, hindi pwedeng hindi niya tatapusin. Kaya relax lang kayo. Hindi pa tayo uunin ni Lord, hindi pa tayo tapos. Amen? So sabi po ni Pastor Rick Warren, in our moments of anger or resentment, katulad ni Jonas, we must remind ourselves that God's mercy has no bounds. Ang kahabagan ng Diyos ay walang boundary at walang hangganan. So kahit gaano pa karami ang kasalanan mo, kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya patawarin mo na yung sarili mo. Hello? Yung iba kasi hindi mapatawad yung sarili nila. Amen? Sabi po, Jonah's experience is a lesson for all of us in understanding that grace is a gift offered to all. Sabi po ni Pastor Rick Warren, ang grasya po ay regalo na ibinibigay para sa lahat. Pero sabi nga, hindi lahat ay nakakatanggap. Hindi po automatic. Tayo po ang namimili. Yung totoong tunay na tumanggap. Ate Lot, pati yun. Ayun kay Isli pa nga. Sige. To God be the glory forever and ever. Amen. Sa Diyos ang papuri. Palangpakan nga natin ng Panginoon. May natutunan ba kayo? Grasya pa rin talaga eh. At yung compassion ng Diyos sa atin. Amen? Kahit sa kabila ng ating mga pabalu-baluktot na buhay, ang Diyos tapat pa rin. Kahit minsan hindi tayo pinababayaan. Kahit hindi nga tayo sumusunod minsan eh. Di ba? Okay, ilakas mo ate. Tingnan mo kung pagkakaiba. Actually, parehong mahalaga. Maraming nalilito dito. Simple, Old Testament at New Testament. Alin nga ba ang mas mahalaga? Good question, pero pag-usapan natin. Alam niyo mga ka-good news, to be honest, maraming nagtatanong nito sa akin at maraming nalilito dito. Simple lang actually. Parehong mahalaga, pero magkaiba ng purpose. Una, ang Old Testament ay ibinigay ni Lord para ipakita kung sino siya. That He is holy, righteous, and hates sin. Dito rin makikita kung gaano kahirap to pa rin ang law sa sarili nating effort. Sabi nga ng Romans 3:20, sa pamamagitan ng kautosan, nakikilala natin ang kasalanan. In other words, hindi tayo maliligtas sa pagsunod lang ng rules. Ginamit ng Diyos ang law para ipakita sa atin na we can do it on our own. That's why we need a Savior. Pangalawa, ang New Testament, ito naman ang fulfillment ng lahat na ibinangako sa Old Testament. At sino yung katuparan or fulfillment na yun? Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang New Testament. Hindi siya dumating para burahin ang law, kundi para tuparin ito. Sabi niya sa Matthew chapter 5 verse 17, huwag ninyong akalain na parito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Naparito ako upang tuparin ito. Kaya ngayon, hindi na tayo nabubuhay under law, kundi under grace. Ibig sabihin ito, sumusunod pa rin tayo kay Lord, pero hindi dahil takot tayo sa punishment, kundi dahil mahal natin siya. And thankful tayo sa kaligtasan na binigay niya. Kaya ang sagot na good news, parehong galing sa Diyos ang Old Testament at New Testament. Pero ngayon, tayo ay nabubuhay na sa liwanag ng New Testament, sa ilalim ng grace ni Jesus. So ang tanong ko sa iyo, namumuhay ka pa rin ba sa kita, takot o sa kalayaan at grace na pala ni Jesus? Kung gusto mo mas maintindihan pa, Tama na ate, kasi ang post. follow this Post muna. page and let's learn and grow together. What's your Okay. thoughts? Let's go. Tapos na, di ba? Anong sabi? Ang kautusan ay ibinigay para ipakilala ng Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, at ayaw niya ng kasalanan. At katulad sinabi sa Romans, ibinigay ang kautusan, at dahil sa kautusan, nalaman natin ang kasalanan. Pero, ang pagsunod sa kautusan ay hindi makapagliligtas sa atin. At wala namang nakasunod sa kautusan, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sabi, mahalaga ba ang Old Testament? Kasi pinag-uusapan namin ni na ate, kaninang umaga.
Yes, mahalagang pareho. Katulad nga nung inaral natin kay Jonas. Marami tayong mapipick up sa Old Testament. Yung po yung example kung paano sumunod at paano sumuway, di ba? So, kaya parehong mahalaga. Ang fulfillment ng kautusan, sabi nga ni Ate Kisley, the shadow of what is coming. Yung pong kautusan, yung pong Old Testament, yung po yung anino ng darating. Eh ngayon, dumating na si Kristo. Hindi na lang anino, kung hindi, fulfillment. Kaya nga sabi ni Kristo sa Matthew, yung sinabi niya, tinuturo din naman natin yon, na pumunta siya rito para hindi para baliwalain ang kautusan kung hindi tuparin. So, He is the only one who fulfilled the law. At siya yung katuparan. So, kaya nga ang tanong, namumuhay ka pa rin ba sa guilt? Di ba? Guilty conscience. Lagi. Sin conscious. Di ba? Parang ganun eh. Ang sabi niya, samantalang pinalaya ka na. Nung tinanggap mo si Kristo, pinalaya ka na sa kasalanan. Mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Pero, ang tanong, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Siyempre, hindi na. Dahil binago ka na, binago ang puso mo. Di ba sabi nga, hindi ko na isusulat sa tapyas ng bato, isusulat ko na lang sa inyong mga puso. Di ba yun na sinabi? Time will come, sabi ni Ezekiel. Susulat ko. At ang puso niyong matigas ay papalitan ko ng pusong malambot. Kaya po, yung puso natin, ang nakatira ay si Holy Spirit. Maraming sinabi. Sige, isa pa, yung kaligtasan ba'y binabawi? Ate Kisley. Yung may sa pulis. Doon sa pulis. Tinago niya ate. Alam niyo kung bakit ko pinanonood sa inyo yan? Maganda rin po kasi alam niyo, confirmation, yung mga pinag-aralan natin ngayon, nakikita natin sa YouTube, na ipapaliwanag nila ng maganda. Kaya nakakatuwa. Meron pang isa yung sa Tetelestay, pinapanood ni Ate Maika. Alam niyo po, malaking tulong po yan sa atin bilang Kristiyano. Maganda po yung ngayon eh, may mga ganyan. Dati wala kami, talaga kami, sumsum kami sa Bible eh. Alas, kailangan mong gumawa ng bagong page. Oo nga. So, sa konting panahon lang, wait lang. Ha? Pero nung buka ko tinanong siya dito, kasi pag prinay ko dito maririnig ko dito. Okay. Sige. Sandali lang. Kaya mahalaga po yung maunawaan natin kung sino tayo. At kung ano tayo, at sino yung tinanggap natin. Kasi kung hindi natin alam kung sino yung meron tayo, doon tayo nalilito eh, di ba? Kaya nga, sabi nga, katulad na sabi, mabubuhay pa ba kayo sa kautusan? Ang namumuhay sa grasya, hindi na sakop ng kautusan. Dahil tayo ay sakop na ng mayamang grasya ng ating Panginoon. At sino Jonas? Grasya pa rin naman yan. Ano pong ibig sabihin? Ayan. Ka-good news, may nagtanong dito, tara basahin natin. Ano ibig? Ako ayaw. Pasok din po yan eh. Ano ibig sabihin? Salamat po sa kasagutan. Good question. Para sagutin natin ito. So sabi sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Truly, truly, I say to you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Una, tandaan natin na ang kausap ni Jesus Christ dito ay si Nicodemus. Isang relihiyosong tao na akala niya sapat na ang pagiging mabait o marunong sa law para makapasok sa langit. Pero hindi sapat ang religion at kabutihan for your salvation. You need to be born again. Ibig sabihin, hindi ito patungkol sa panlabas na gawa, kundi sa panloob na pagbabago ng ating puso. Pangalawa,
Ano nga ba ibig sabihin ng ipanganak sa tubig at espiritu? Yung tubig dito ay tumutukoy sa spiritual cleansing, meaning paglilinis ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa Old Testament writings, particularly sa Ezekiel 36, verses 25 to 27, sinabi ng Diyos at ako'y magbibisig ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis at bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. So hindi literal na tubig ito, hindi ito tungkol sa water baptism, kundi ang paglilinis na ginagawa ng Diyos sa puso natin sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Yung espiritu naman, ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit na nagbibigay ng bagong buhay. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Kasi kapag tinanggap mo si Jesus, nilinis ka niya, and that's the symbolism of the water, at binibigyan ka niya ng bagong buhay. Yun naman yung sumisimbolo sa Spirit. Pangatlo, it's a matter of transformation na tradisyon. Maraming tao kasi akala nila automatic. Basta nabaptismuhan na ako sa tubig, ligtas na ako. Pero hindi na ang point ni Jesus. Ang tunay na na-born again, may pagbabago sa loob. Yung dati mong makasalanang puso ay binago ng Espiritu ng Diyos. So mga ka-good news, in John chapter 3 verse 5, ay paalala na ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay hindi dahil sa iyong religion o sa iyong mabuting gawa, kundi sa bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang Espiritu. What's your thoughts? Ito sa comments. Diba? Maliwanag na. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa at pagsunod sa kautusan. Tama? Isa na lang, yung sa pulis. Admit. Yung ang kaligtasan ba ay nababawi? Ayun. Ayan. Yung may ano na admit. Pakinggan yung maigi ha. Ang sinasabi, pag tinuturo namin, kung if you are sincere, di ba yung tinuturo ni Bishop? Sa kanya naman, ang sinasabi niya, kung tunay. Kasi may kung di ba? Lahat tayo, kapag ka tayo hindi pa nababago yung puso natin at ganun pa rin yung puso natin, katulad pinag-uusapan natin kuya ng chismosa ka pa Every rin. gising, every day is a blessing. Pero ang tanong, may oras ka ba para sa Diyos sa tao na gising mo? Yan. Sige, hindi yan, yung isa. Yung nakapili siya ng... Yung nakabisya ng pulis. Alis din naman yan. Basta pero hindi yan. Ay, nakagaling for a Yan, tingnan niya. Sa Diyos sa tao. Hindi. Meron nag-comment na kapatid sa pananampalataya at patron, nagtatanong, ito po yung tanong niya, Pastor, magtanong lang po, kasi may chaplain kami, isang baptist. When you accept Jesus as your personal Lord and Savior, kahit gumawa tayo ng kasalanan, ang salvation daw po hindi mawawala. Please, chaplain, ipaliwanag. Magandang tanong yan, sis. At marami po talagang nalilito matanig yan. Yes, tama po na ang tunay na kaligtasan ay hindi nawawala. Pero, malinaw po na ito ay para lamang po sa mga tunay na Kristiyano. Keyword, tunay. Ibig sabihin, yung totoong nag-repent at tumalikod sa kasalanan at binago ng Diyos. Regenerated na sila. Sabi po ni Jesus sa John chapter 10 verse 27-29, My sheep hear my voice and I know them. They follow me, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out. Oh, di ba? No one will No one snatch. is able to snatch them out of my Father's hand. What a security, di ba? Sa original Greek, ito po pagkakagamit. They will never perish. Sabi po doon, Ome Apollon tai iston. Ayun na, double negative po yung phrase po na yan. Ibig sabihin, hindi or kahit kailan or walang posibilidad na sila po ay mapahamak. Ganyan po ginamit yung Greek na yan. Ibig sabihin, secure ang kaligtasan ng tunay na nakikristo. Tunay. Pero, hindi ibig sabihin ito na okay lang po na magpatuloy sa kasalanan. Kasi sabi po sa Romans chapter 6 verse 1 to 2, shall we go on sinning so that grace may increase? No. By no means. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Kasi kung tunay kang ligtas, hindi ka na komportable na mabuhay sa pagpapatuloy na magkasala. Amen. Binigyan ka na ni Lord ng bagong puso at bagong desire na sumunod sa Kanya. At kahit madapa ka, siya mismo, ibabalik ka niya sa pagsisisi. So kapatid, totoo po, kung tunay kang anak ng Diyos, secure na ang kaligtasan mo. Magpakailanman yan.
Pero, ang ebidensya ng tunay na ligtas ay makikita mo saan? Sa tunay na pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Amen. Hindi na nawawala yung kaligtasan. Totoo, kapatid. Yung tunay na kaligtasan sa mga tunay na ligtas. Pero, ang tunay na ligtas, hindi na po mabubuhay sa kasalanan ng tuloy-tuloy at walang pagsisisi. Bakit? Kasi binago na siya ng Panginoon, binigyan na siya ng tunay na totoong regenerated na puso na nabubuhay na sa kalooban ng aming Panginoong Diyos. Kaya kapatid, kung tatanungin mo ako, mawawala ba kaligtasan? Again, sa mga tunay na Kristiyano, hindi na mawawala ang kaligtasan. Pero sa mga nagsasabi lang na ligtas sila, sa muso, pero hindi sa puso, I doubt it. Kaya kung tunay ka na ligtas, amumuhin mo na ang kasalanan. Amen. Okay. No, maliwanag. Palakpakan natin si Lord. Kasi minsan, akala nung iba, siyempre kung binago ka na, ayaw mo na ng kasalanan, di ba? Pabalik-balik ka dun di ba? Mapanuri ka pa, judgmental ka pa. Sabi nga, kung binago ng puso mo, regenerated na nga yung pusong ibinigay sa iyo Bakit? Kaya naman ang puso mo, si Lord na lang. Di ba sabi nga, lahat ng galing sa Diyos ay mabubuting bagay. Ngayon, kapag nag-iisip ka pa ng kapahamakan at chismis ng yung kasiraan ng yung kapwa, tanungin mo yung sarili mo, marap ka sa salamin. Totoo bang ako yung tinanggap ko na si Kristo? Di ba? Madali naman yan Kasi yung totoong tumanggap, hindi mo nababalikan yung dating alam mong mali. Di ba? So, maliwanag po ba? Katulad ng sinabi ni Lieutenant ba yan? O ni Pastor. Ang sabi niya, kung ikaw man ay madapa, hello, manig po kayo mabuti. Kung kayo man ay madapa, katulad ni Jonas, ay babangon ka pa rin ng Diyos. Hello? Hindi ba si Jonas ibinangon ng Diyos? Kaya tayo, kung hindi natin, kahit nga sinadya niya yung pagkadapa niya, nag-disobey siya. Pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon ng Panginoon. Dahil alam ni Lord, may katwiran sa Jonas sa kanyang normal na buhay. Di ba? Kasi kaya siya galit doon. Hindi naman siya galit dahil kaaway niya Kaya siya galit. Kaya sila kaaway, mga kabaligtaran ng ginagawa ng totoong Kristiyano, ng mga Hudyo, yung ginagawa nila. Kaya kaaway nila lahat yung kalaban nila yung mga masasama, di ba? Kahit nga ang bayang Israel ngayon, di ba? Ganon. So dahil si Jonas, alam ni Lord ang puso kung bakit siya galit. May katwiran siya. Pero ganun pa man, wala tayong karapatan. Si Lord pa rin ang may karapatang humusga at sa Kanya pa rin tayo magsusulit. Susundin pa rin natin. Bagamat, ang pinagagawa sa atin ng Diyos ay kabaligtaran. Di ba? Di ba sa dami ng ginawa sa atin ng ating mga kasama? Halimbawa, kahit nga tayo binabato na ng putik sa mukha, di ba? Nakangiti pa rin tayo. Bakit? Because ang ating tinitingnan ay si Lord, hindi yung mga nakapaligid sa atin. Tama? Kaya po, kung talagang gusto mo, ikaw ay gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong matanggap ang totoong pagpapala na inihanda sa iyo ng Panginoon, maniwala po kayo, kahit hindi nyo hingin at paghirapan, darating yan ang usa. Kung tunay na may kaugnayan ka sa Diyos at tunay na sumusunod ka sa Kanyang kalooban. Kasi nga, every details of your life, alam ni Lord, kilalang kilala ka. So, alam niya yung makabubuti sa iyo, alam niya yung makakasama, kaya alam niya ang bibigay sa iyo. Kahit hingin mo ng hingin, hindi mo bibigay sa iyo, di ba? Hindi mo hinihingi, binibigay sa iyo. Tama? Dahil alam niya kung ano ang mabuti para sa iyo. So, kaya nga kung tayo nabumuhay, sabi nga doon sa Romans 8:28, ano po yung ibig sabihin ng Romans 8:28? All things work. Ate Kisli, pwede mo hanapin? Romans 8:28, TPT. Sabi po sa, para po maunawaan natin, 8:28, TPT. The Passion Translation. 8:28. Tapos na po tayo. The Passion's Translation. TPT. Okay. Yan. Sige po, tingnan po natin. Ano po sabi dyan?
We are convinced that every details of our lives is nawala. Is continually woven together for good. Sabi nga, itinahi eh. Nakatahi. For we are His lovers who have been called to fulfill His design and purpose. Nagmamahal ba kayo sa Diyos? Tinawag niya ba kayo? May purpose ba kayo sa Kanya? So si Lord na ang nasusunod sa buhay natin doon sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sa Tagalog, sabi, ang lahat ng bagay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong tinawag niya at nagmamahal sa Kanya. Nagmamahal ba kayo? Amen. Tinawag ba kayo? So, yun po yung ganyan kasimple. So, tayo lamang ng mga tinawag at nagmamahal sa Kanya ang may karapatan diyan. Okay? Kaya po mahalaga kung hindi tinanggap ang Panginoon, meron pa nga dyan akong gustong nadinig na automatic sa impyerno ka, di ba? Kasi sabi ng iba, di ba pag may namatay, nasa purgatorio, hindi po totoo. Habang buhay ka, ayusin mo yung sarili mo ang relasyon mo sa Diyos dahil mayroon ka pang pagkakataon para mapunta ka ng langit. Ngayon, pag namatay ka na, yun ang judgment. Automatic, punta ka sa langit, punta ka sa impyerno. So, ganun lang kasimple yun. Kaya marami tayong dapat ipanalangin at gawin, kaya tayo pinadala dito sa Caserta. Sabi nga, hindi natin kailangan magyaya ng pilitin yung iba. Kung sino lang yung gustong pumunta, yun yung ating ipag-pray at ipanalangin. Amen? Amen. Tingnan mo si Kuya, hindi naman natin inutusan si Dina. Di ba? Sigat talaga ang gumagawa ng paraan. Yung iba naman na dinala natin dito, na nakarinig ng salita ng Diyos, at umalis, problema na nila yon, hindi na natin problema. So, ang igawin natin, manalangin tayo na ang Diyos ang gumawa ng paraan. Amen? So, pwede po tayong tumayo at tayong manalangin? Did you learn something? So, maliwanag po na ang kaligtasan ay kung meron kang tunay na kaugnayan sa ating Panginoon. Kung tunay na tinanggap mo, andyan ang pagbabago. Amen? Glory to God. So, manalangin po tayo. Lord, salamat po ng marami sa pagkakataong ito. Nawa po, Panginoon, ang aming pinag-aralan ay maging buhay namin. Nawa po, Panginoon, natutunan namin ang mga aral na ibinigay ng Panginoon kay Jonas, na matutunan namin sumunod sa kalooban mo at gawin anuman po ito, Panginoon, matuto kami sumunod kung anong pinapagawa mo para po maranasan namin ang pagpapala na inihanda mo sa amin. At Lord, katulad po na lagi kong panalangin at dalangin, nawa po kami pong lahat, Panginoon. Nawa po kami, makita pa lamang, hindi pa kami nagsasalita, pinagpapala na sila. At Lord, gamitin mo po kami mightily for the glory of your kingdom. Maging buhay po kami patotoo ng kabutihan mo, ng pagpapala mo, at lahat ng mabubuting bagay na bilang patotoo. Sabi mo nga sa Acts 1:8, pagbabasa inyo na sa amin ng Espiritu Santo para praising, bibigyan kami ng kapangyarihan at magiging saksi kami, hindi lamang po sa Pilipinas, sa Italia, kundi hanggang sa dulo ng daigdig kung saan man po kami makarating. Kaya Panginoon, salamat po ng marami dahil alam namin ang aming Diyos is a gracious and compassionate God. Salamat po ng marami at sa lahat pong nakapanood ng live nito, nawa po ang grasya mayamang grasya ng anak, ang pag-ibig ng Ama at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay sumaatin pong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.